So gusto ko din magmanggagawa sa atin. So actually, syempre, bilang KKTK, ang katumbas ng sa akin si Kadiwa pagka na bautismo ka na, tapos kabataan ka, Kadiwa. So sa atin, KKTK, Kapisanan ng Kabataan tungo sa Kabanalan dati, sa naging kasakdalan. KKTK, choir, dati, local choir, sa local choir, pwede yung KKTK sa Katandaan magkasama. Dati, di ba, mga early 2000s, ganyan, before. Anyway, so ang unang tungkulin, automatic yun eh, parang choir ka eh, kung ikaw gusto, mahilig ka sa music, choir ka, or gusto mo maging ushering team or GCOS na ngayon tawag, or kung ano mong gusto mo, tawa o ano tungkulin. At meron pa akong naakay na yung ex-girlfriend ko, high school sweetheart, kumbaga, naakay ko siya, so naanib kaming dalawa. So, siya, nagmanggagawa siya, ako nag-choir. Pero, nainggit ako sa kanya, so gusto ko rin magmanggagawa. Sige, sumali ako sa pagiging seminarista, naging seminarian ako, 2002. Sa Apalengke time na yun, marami pang under construction sa convention. Ginagawa pa yung bagong stage, yung mga CR, ganyan, mga, alam mo naman yung Brad, di ba? So, may mga under construction, mga ibang parte, hindi pa siya totally finished yung convention center. Kagaya nung lobby, halimbawa, late yung ginawa eh. So, naalala ko dahil lalalaw yung presidente, nakalimutan kong si Erap ba yan o si GMA. GMA. Oo, para SPBB na nun, nag-aawitan na, nagko-construction pa kami, nagbubuhos pa kami ng simento sa lobby. Pareho tayo, Brad, naranasan ko din yung gano'n na, kaya ako nag-quit eh, sa totoo lang, sa pagiging seminarista kasi. Gawin mo, Brad, 15 years old ako, pumunta ako doon. May mga kasabayan ako, mga babae na nagmamagagawa din. As at an early age of 12 years old, meron, or 13 years old, na bautismo na sila kasi anak ng kapatid. Babae. Hindi ko napapangalanan, pero kung sakaling mapalaw niya ito, kilala niya sino siya. May maraming babae doon, sila nag-aano sila, naghahalo ng semento, mga babae. Kami, oo. May mga lalaki, medyo kabuhat na mga kung ano, konkreto, ganyan, hollow blocks, etc. Naging construction worker, kumbaga sa lub-lub ko, hindi naman yatin pinunta ko dito. Pero syempre, atas ng para lang pala tayong natanggap. Sige, nakatulong sa gawain, ganyan. Pero kung totoo, kung aalalahanin ko, ano yun eh, exploitation yun eh, tapos minor de edad pa, di ba? Yes, exactly. Wala tayong karapatan na ngayon palang kakatulong natin, kami yun, kami lang. Ang nangyayari sa mga denominasyon yun, sa halip na tayo yung maging pag-aari na Panginoon sa Kristo, siya yung di ba siya yung mag-aangkin sa atin. Tayo ang nangaangkin yung denominasyon, inaangkin natin siya na, nasa amin totoong Kristo, dapat umanib kayo sa amin para hindi naman ganyan. Ang Panginoon sa Kristo nagsabi siya ang daan. Sasabi niya, ako ang daan na katotohanan at ang buhay, walang makakarating sa ama kundi sa pamamagitan ko. Sa pamamagitan ng Panginoon sa Kristo, siya ang daan. Hindi yung relihiyon na tinayo ng tao. Exactly. So, doon pa lang, naraman ko lang yung Brad, nung nawala na ako dun sa organisasyon. Ngayon, yung mga lumalabas kasi, yung mga nag-i-exit, dinidemonize sila eh, tayo eh, na sasabihin nila, ganito yan, masamang tao yan, ganito yan. Kaya, ina-anticipate ko na, yung mga nakakilala sa akin personally, dito sa Rizal, sabihin nila, ito, nagsasalita si kay Brad Badong, makipag-usap siya, huwag niyang papakinggan yan. Ano yan? Kasi may kaso ako, Brad, for the first time sa almost 20 years ko doon, before ako na-exit. Isang beses lang ako na-suspende, yun yung bago ako na-exit. Ito, ina-expose ko yung maling aral na, i-expose ko na din yung sarili ko kasi nga, lahat naman tayo makasalanan. Pero hindi ako natiwalag, in fairness naman, hindi sa inaangat ko yung sarili ko. Pero kasi may kaso ako dyan, Brad. Pero yung kaso yung ginawa nila sa akin, tutusin, may injustice dun eh. Hindi ko na lahat ng detalye, pero yung hatol kasi nila sa akin, buhay pa si, matanda. Buhay pa. Kasi, nagkaroon ako ng kasintahan na, iniwan yung dating kasama niya. Sumama sa akin. So, pinakasalan ko, ito na nga, naging may bahay ko, misis ko. Kasal kami, take note po sa mga mga gagawa dyan na hindi nila alam, baka sa hindi nila alam. Pero ito, alam to ng destino mga gagawa sa lokal namin. Sinabi ko sa kanya to. Kasi kinwestiyon niya ako, Brad, ganito, may galing sa taas, ito yung kumbaga, sinususpendi ako ng suspendido ako ng KNP.
Walang taning na panahon. Parang ganun. Meron akong comment dyan, brother, sa walang taning na panahon. Kasi maraming ano yan, di ba? May walang taning na panahon, tapos merong ano lang. Aba, suspendido ka for ilang month. Taon. 7 years, ano naman. Merong walang taning na panahon, tapos naalala ko yung isang regular na manggagawa dito sa Rizal. For the first time, nakarinig ako, suspendido habang buhay. Naalala mo yung Brad? Oo. Siguro hindi na, pero yun yung unique dun sa Brad na yung naalala ko yun. Si ano nga, di ba si Noli Molero, ganun din. Okay. Suspendido habang buhay. So, parang sa lublo ko, parang tiwalag na rin yun Ano yun, parang, pero yung kakilala ko siya so yung Brad na yun, dumadalo lang siya sa ibang lokal, pero nag-aabuli pa rin siya. Siyempre, atas ng pananampalataya. Pupunta siya sa wala nakakilala sa kanya, mag-aabuli pa rin siya. So, ako, nung nakita ko sa kanya yung regular na magagawa niya na wala sa ano. So, ginawa ko din. Kasi yun nasa isip ko, totoo tayo. Tayo lang yung samahan na totoo, wala nang ibig. So, ayoko matiwala, di ba? Dumadalo ako sa ibang mga lokal na walang nakakakilala sa akin. Sa amin ni Mrs. ko. So, punta kami sa para hindi kami kilala na hindi nila masasabi, suspendido yan. Dumadalo kami. Yun nga yung kaso sa amin, injustice kasi si sumama sa akin. Tapos kami yung nagpakasal legally. Mayroon kaming civil wedding. Pero ang tanong sa akin, Brad, nagpaalam ka ba? Kanino ka nagpaalam? Yun ang tanong niya. Yun lang kasi, parang nagpakasal na walang paalam. So, kaya... Yun na yung yun mga... Exactly, brother. Kahit may sinasabi ka, meron lang akong puntong gustong dahil sabi mo, naka-experience kayo ng injustice dahil itong asawa mo ngayon na legally married kayo according to the law sa batas ng... At may anak na kami. Oo. Ngayon, iniwan niya yung ex niya na umano sa kanya, ng agrabyado sa kanya. So kayo ngayon yung nag-asawa. Ito nga si Daniel Rason buhay pa nga yung asawa niyang hapon nung nagli-live-in na sila. Biruin mo, nagli-live-in sila. Paano ko nalaman? Paano ko alam? Lahat ng bahay nila natirahan ko Nakita ko yung picture ni Ari Gale. Yung anak ni Arlene Rason. Bata pa si Ari Gale noon, nag-aaral siya sa St. Mary yata, kung hindi ako nagkakamali. So, nagtataka ako. So ako, komodilulo ako, kahit anong mali ng mangangaral ko, basta ako, mahal ko yung mangangaral ko. Ganun ako kadilulo. Pero mo, nakikita ko nagdudumilat na yung mga ebidensya sa akin Kaya lang, wala kasi akong masamang budhi sa kapwa. Pakilala ka muna sa mga kapatid para alam nila. Kasi ikaw na bumukhan kita when we were choir members. A choir member back then. Nabumukhaan kita. Member ka ng, hindi ko alam kung CRC or Cavite Region Choir or RRC. RRC na RDC. So dati CRC, Cavite Rizal Choir, tapos naging RRC, Rizal Region Choir, tapos RDC, Rizal Division Choir. Yun yung naabutan mo si Brad, ano kasi yung pangalan ng Viray, yung conductor, choir master. Brad Aris. Viray. Dati naming mentor conductor sa namahinga na din siya nakausap ko yun before siya mamahinga kasi nagkaroon siya ng sakit. Hindi naman natin pwedeng banggitin yung sakit niya. So, ayun. Inilapit ko yun. Nasa Brazil ako nung time na yon. Bago siya mamayapa, ayun, nailapit ko siya. Siyempre, dilulo pa tayo during that time. Takot tayo mamatay na suspendido o kaya tiwalag. Oo nga po, totoo yun. Actually, sa mga kapatid, ako po si Brad Nomer Araulio. Yung Joe kasi Jose yun, pero Joe na lang. Pero ang tawag talaga sa akin mga kapatid, Nomer. So, naani po ako 2001, nung kapanahon na lumabas yung programa kasi dati po akong INC, so ex-INC ako na ngayon ex-MCGI na rin. Nandug ako so yung mga kamag-anak ko sa father side, halos lahat
90% plus mga INC sila. So, Magandang ano na, to, magandang topic. So, handog ka sa Apo. INC, brother. Apo. Nung bang umanib ka sa MCGI, na-experience mo ba yung na-experience ng mga exeter ngayon? Hindi po, Brad. Malaking pagkakaiba sa totoo lang kasi doon, hanggang ano lang naman sila eh. Hindi nila ako tinakwil na to the point na hindi na ako papansinin o hindi ako papapasukin ng bahay nila. Sa Oo. tuwing pupunta ako doon kasi malabo mata ko eh. No? So, nung college pa lang ako, nakasalamin na ako. Pupunta ako doon sa bahay ng mga kamag-anak ko pag may reunion, ganyan. Hindi naman nila ako tinatakwil. Kinakantsawan lang nila ako. Ang tawag sa akin, ayan na si Soriano. Kapag ako pupunta ako doon sa bahay nila, ganyan. Si bibisita ako. Hindi na tinatakwil. Actually, gusto pa nga nila magbalik loob ako doon. Kaya madalas, nung bagong anib ako, merong pinapadaling mga manggagawa ng INC doon sa dito sa bahay. Nag-uusap kami. Naanib kasi ako, 15 years old eh. High school pa lang ako noon. So, mga manggagawa ng INC, pupunta dito sa bahay. So, didebatiin ako, ganyan. Ba't ka umanib dyan? Ganito, mali yan. So, ako nung time na yun, kung bago pa lang ako sa atin, nung araw, hindi pa MCGA yun, early 2000s, haligit-saligan na katotohan, mahaba yung IDKHSK. Yung acronym. So, for short, Iglesia ng Diyos. Ba't ka umanib dyan? Eh, ano, ganito, ganyan. Ganito si Soriano, ganito. Kesyo, ganito, ganyan. Marami nga silang sinasabi. Ako, hindi naman ako naanib po ako dahil sa aral, hindi dahil sa tao. At umalis din ako dahil sa aral. Ayun. Isa-isahin muna natin. Mamaya, ano natin yan, itatakel natin yan. So, going back do sa kwento mo, na ang ganda kasi nung kwento mo biro mo, maraming makaka-relate sa'yo, kagaya nito. Tingnan mo, si Sister Wilma Bulbulizer, sabi niya, kamukha kong handog sa INC 100%. Lahat ng kamag-anak ko INC pero tawag din sa akin Soriano. Pero kagaya nung sinabi mo, hindi ka nakaranas ng persecution na nararanasan mo ngayon sa previous na pinanggalingan natin, which is MCGI, na formerly known as Iglesia ng Diyos o mas kilalang sa tawag na ang dating daan. Opo, yun. So yun, nahanib ako sa atin dahil nakinig ako as early as 1998 nakikinig na ako dahil 12 years old ako at that time. Nanay ko nakikinig. Bawal yun sa INC na makinig sa mga ibang lalo na dun sa ibang religion. So lalo na yung talagang number one na detractor ng INC, diba, si Brother Ed. Oo. Ngayon, no time na nanood ako, tapos sabi ko sa nanay ko, huwag kayo manood yan. Ano yan eh, naninira lang yan sa iglesia eh. Ako, bagong bautismo ako sa INC kasi 12 years old pa lang, as early as 12 years old, nababautismo na sila ng mga anak ng kapatid, mga nasa PNK, kumbaga yun yung KNC sa MCGI. PNK, pagsamba ng kabataan, ibig sabihin. So, PNK ako, kapag PNK ka, tapos 12 years old ka na, pwede ka ng bautisman, donoktanahan ka na, bautisman. So, yun ang nangyari sa akin. Pagka-bautismo ko, nakita ko yung nanay ko, nanonood, sabi ko, mali yan, huwag yung panoorin. Papatunayan ko mali. Meron akong dalang notebook sa ballpen. Sabi ko, susulat ko yung mga mali niya, ma. Sabihin ko sa inyo yung mga mali niya. So, doon nag-umpisa yun. So, nanood ako. So, sa halip na sumulat ako ng mali, ang sinasabi naman niya nasa Biblia. Ang number one na nakapag-convince sa akin, yung pagka-Diyos ng ating Panginoon sa Kristo, yun naman talaga yung number one contention between yung dalawang grupo eh. Oo. So, ang mahirap nga doon, nasa extremes nung naanib na ako sa atin. Ang mahirap, nasa extreme kasi tayo eh. Minsan, nawawala yung pagkatao ng Panginoon sa Kristo. Totoo, Diyos ang Panginoon sa Kristo nung una, tapos nagkatawang tao siya. Mm-hmm. So, nung nagkatawang tao siya, sabi nga ng mga Trinitarian, bakit hindi ako Trinitarian? 100% divine or God ang Panginoon sa Kristo, pero 100% human being din siya nung nagkatawang tao siya. So, walang problema. Ang problema, kapag yung sinasabi hanggang ngayon, nagbabangayan sa social media kahit wala ng formal debate. Pero pag nakikita ko yung mga comment sa mga groups, ganyan, yung mga NCGI versus INC, laging nag-aabangayan ganito, si Kristo, hindi pwedeng
tao yan, Diyos yan. O yung isa naman, hindi pwedeng Diyos yan, tao yan. Parang nasa opposite extremes. Extreme Oo. opposite. So, pwede naman gumit na eh. Diyos siya na nagkatawan tao. Correct. Pero yun, matagal ko ibang inabangan yung Brad, yung debate. Kasi kaya ako naani dahil, di ba Cesar, na time nanonood ako, sabi niya, nagbigay siya ng deadline, sabi niya, kapag kasi, hindi kayo nakipag-debate, kay Brother Eddie, magpapadoktrina ako sa inyo, sabi niya, dun sa, hindi ako nagkakamali, RGTV 29 pa yun eh. Before SBN 21. Or na SBN. Alam ko, SBN na yata yun during that time. SBN. So yun, sabi niya, ayun, so sumambay ako kay Brad, mga ganun 2000 after niyang umanib doon. Ako din, sabi ko, sige, magpapadoktrina ako, papabutismo. Kasi tama naman sinasabi nito eh. Diyos naman talaga si Kristo. Sa yung usaping ganyan, maraming pagkakaiba. Nakatutok tayo sa pagkakaiba. Yung mga kapatid sa MCGI, hindi nila alam. Kala nila, ibang-iba. Pero sa totoo lang, feel at home ako eh, nung naanib ako sa atin. Feel at home ako dahil mas maraming similarities kaysa differences sa totoo lang. Kasi lahat ng pati yung church structure, yung mga katawagan, lahat yun galing sa INC, pati yung pananalita nila, yung mga termino. Lately lang naman binago yung yung term na manggagawa, pero hanggang ngayon hindi naman maaalis yun, nandun na yun. Ginawa nila pati yung himnaryo, yun din yung himnaryo ng Iglesia ni Cristo, tama? Yung may mga doon, himnaryo na yung tono pareho, iniba lang yung mga salita. Kasi galing nga doon, lalo na yung doxology dati, binago lang yun lang yung sama ang ganon din yung ganun nga po doon. So ganun yung pati yung sequence sa pagsamba, yan, awitan, tapos teksto, kasi hindi, kumbaga yun yung talagang sobrang identical eh. Hindi ka guys sa iba, pag pumunta ka sa ibang iba yung nila, sequence, pero may pagkakapareho din, pero mas pareho talaga yung MCJ sa INC kasi galing nga doon eh. Kumbaga open talaga siya yung suhay. Tapos haligit sa halingan ng katotohanan, in-register ni Brad Ellie nung araw, tapos eventually naging MCGI. So marami akong gusto yung kwento, Brad, pero nag-umpisa lang ako sa dating, sa umpisa. Kumbaga, sige lang, maraming interested. So yun, so naanib ako dahil sa haltas, nung nasa INC pa lang ako, bata pa lang ako, gusto kong magministro. Kasi meron akong tsuhin na sumalit, pumunta doon sa Central, sa INC. Nag-aral sa New Era para magministro. Ngayon, yung mga pinsan ko, meron din ako mga pinsan na manggagawa. Kapatid ko dati na manggagawa. Ako gusto ko din sa INC, pero nung panood ko nga si Brother Eli, so isip ko, mas tama yung sinasabi nito. Tapos, mas convincing na, kumbaga sa Biblia, nakalagay, isang dosena na binabanggit ni Apostol Pablo yung termino ng Iglesia ng Diyos kaysa sa Iglesia ni Cristo. So, mas logical na sabihin na yun yung talagang quote-unquote official na pangalan ng samahan. So, yun, na-convince ako dahil doon. So, manib ako, nagpabautismo ako. Nagbautismo sa akin si Brad Danny Tobias, dating MIC na natanggal sa pagka-MIC. Kapatid ni Brad Tobias na bumanaw na rin. So, yun. Natatanda ko pa, bautismo ko, November 30, 2001, 2:14 p.m. Sabi kasi nung pagka-bautismo, pagka tutubig, binigyan ako ng ito. Brad, tandaan mo po yan. Nakalagay doon yung oras. So, hanggang ngayon, natatandaan ko pa. Pati nga ID number ko, natatandaan ko pa yung pinauso ni Daniel Veridiano na kung tawagin nila nickname ni BE sa kanya puto. So, gusto ko din magmanggagawa sa atin. So, actually, syempre, bilang KKTK, ang katumbas ng science kadiwa pagka na bautismo ka na, tapos kabataan ka, kadiwa. So, sa atin, KKTK, kapisanan ng kabataan tungo sa kabanalan dati, naging kasakdalan. KKTK, choir, dati, local choir, sa local choir, pwede yung KKTK sa katandaan magkasama. Dati, di ba, mga early 2000s, ganyan, before. Anyway, so, ang unang tungkulin, automatic yun parang choir ka kung ikaw gusto, mahilig ka sa music, choir ka, or gusto mo maging ushering team or GCOS na ngayon tawag, or kung ano mong gusto mo, magkawa o ano tungkulin. Dapat may tungkulin, di ba? So, 15 years old,
naging choir ako, member, local choir. So, pero eventually, 2002, sinubukan kong, nakarinig ako ng panawagan, magkakaroon ng mga sa apalit, ganyan, gusto manggagawa. Tapos meron silang requirement, dapat level 2 ata or at least level 1 ng pagmamanggagawa. Sa isip ko, paano yan? Ako, level 0 lang ako. Pero pinayagan ako, napag-usap ako sa district leader pa yung tawag nun, di pa district sergeant. Sa Marulas ako naanib, may mga kalokal ako sa Marulas, Valenzuela. North Lokal ng Marulas. District, Metro Manila. North District, Metro Manila. Yung originally doon ako naanib kasi doon kami nakatira at the time. Oo. At meron pa akong naakay na yung ex-girlfriend ko, high school sweetheart, kumbaga, naakay ko siya, so naanib kaming dalawa. So, siya, nagmanggagawa siya, ako nag-choir. Pero, nainggit ako sa kanya, so gusto ko rin magmanggagawa. Sige, sumali ako sa pagiging seminarista, naging seminaryan ako, 2002. Sa Apale, yung time na yun, marami pang under construction sa convention. Ginagawa pa yung bagong stage, yung mga CR, yan, alam mo naman yung Brad, di ba? May mga under construction, mga ibang parte, hindi pa siya totally finished yung convention center. Kagaya nung lobby, halimbawa, late yung ginawa eh. So, naalala ko dahil lalalaw yung presidente, nakalimutan kong si Erap ba yan o si GMA. GMA. Para ano yun? Anyway. SPBB na nun, nag-aawitan na, nagko-construction pa kami, nagbubuhos pa kami ng simento sa lobby. Pareho tayo, Brad, naranasan ko din yung gano'n na kaya ako nag-quit eh, sa totoo lang, sa pagiging seminarista kasi. Gawin mo, Brad, 15 years old ako, pumunta ako doon. May mga kasabayan ako, mga babae na nagmamagagawa din. At an early age of 12 years old, meron, or 13 years old, nabautismo na sila kasi anak ng kapatid. Babae, hindi ko napapangalanan pero kung sakaling mapalaw niya ito, kilala niya sino siya. May maraming babae doon, sila nag-aano sila, naghahalo ng semento, mga babae. Kami, may mga lalaki, medyo kabuhat na mga kung konkreto, ganyan, hollow blocks, etc. Naging construction worker, kumbaga sa lub-lub ko, hindi naman yung pinunta ko dito. Pero syempre, atas ng para lang pala tayong natanggap. Sige, nakatulong sa gano'n, ganyan. Pero kung totoo, kung aalalahanin ko, ano yun eh, exploitation yun eh, tapos minor de edad pa, di ba? Yes, exactly. Nandun eh, wala sa isip natin yun. Para sa atin, masaya tayo, nakatulong tayo sa gaway. Tapos nung nabalitaan nila na, ito may INC na dating INC na nagseseminarista. In-interview ako, naalala ko yun. Daling araw, ginisip ko. Nandito kami sa barracks. Pati yung barracks namin doon, Brad. Kumbaga naranasan ko din yung, natutulog ka lang. Siyempre, tayo mga kapatid, natutulog tayo doon sa pagpasalamat doon sa bleacher. Anong batch ka ng seminar? 2002 po. Sinong presidente nyo? Si Brad, yung magaling sa talata, yung si Brad George ata yun? George Pangyao? Opo, yun. Maitim. Kabatch kita. Kabatch tayo. Ayos. Anong grupo? Yun, so naranas. Po? Anong grupo ka? Basta sa Rizal po kami. Hindi ko matandaan eh. Pero may naalala ko, nakakadikit ko, Happy Christian, si Brad. Siguro pangalanan ko na. Elmer? Si Brad Elmer, kasama ko yan, nasa Rizal, si Brad Elmer. And si Brad Elmer, laging nanghihingi sa akin ng mga reference galing sa INC. Diba? Si Brad Elmer? Lumipat na siya. Ayun. Kabatch pala kita. Magkabatch pala tayo, brother. Early 2000. Maraming closet na kabatch natin. Sana nga Sobrang dami nila. Yun. Sana nga maano sila, maliwanagan sila kasi. Kumbaga, kapag sa totoo lang, Brad, nung lumabas ako, medyo ko lang. Hindi ko muna itutuloy. Parang side comment. Nung nag-exit na ako, mas lumawak yung tama yung sinasabi niyo yung isang kakusap mo, si Brad Joey, yung nasa France, matandang kapatid. Mas lalawak yung pangunawa mo, lalo na kahit sa salitang kapatid. Dati kasi, pag sinabing kapatid,
parang sa amin, sa INC, kumbaga, pag sinabing kapatid, yung kasama mo lang dun sa samahan ninyo. Di ba? Sister kapatid. Ganun din sa atin, pag kapatid. Naalala ko kasi, nag-share ako sa group chat nung nag-exit na ako. Pero hindi pa nila ako inaano dun sa isang group chat kasi sa ibang mga group chat, kinik out na nila ako. Pero dun sa isang natitirang group chat, nagsesend ako ng mga doon, ng mga una ko sa mga maling aral. Doon lang naman ako sa maling aral na nakita ko, hindi ako na may personal. Bagaman meron akong anak, hindi ko naman kailangan personalin dahil kasi sila, pwede din nila akong personalin. Sa totoo lang, lahat naman tayo makasalanan, Brad. Kaya nga sinugunan ng anak niya dahil wala kahit isa sa atin makakatayo na magsasabi na wala tayong kasalanan at karapat-dapat tayo. Lahat tayo hindi karapat-dapat. Kaya sinugunan din yung anak niya para tubusin yung kasalanan natin. Yun yung mabuting balita, yun yung sentido ng gospel ng ebanghelyo. Exactly. Hindi pala tayo sa tagapagligtas natin, hindi natin kaya iligtas ang sarili natin kung wala siya. Oo. Kumbaga, Panginoon Jesucristo ang tagapagligtas natin. Pero anyway, but back to what I'm saying, yun nga, nagsa-share ako dun sa isang group chat ng mga napupuna akong mali. Sabi nung isang kalokal ko, Brad, kapatid ka pa po ba? Kapatid ka pa po ba sa FCJ? Yun talaga. Kasi hindi nila naiintindihan yung salitang kapatid. Para sa kanila, yung kapatid lang, yung kasama dun sa organisasyon nila. Yes. Pero ang sabi ng Panginoon Kristo, di ba? Sino ang aking ina sa aking mga kapatid? Di ba yung gumagawa ng kalooban ng Ama? Nag-transcend yun sa organisasyon, wala sa denominational label yun. Regardless kung kahit hindi ka tinatawag na Kristiyano, I mean, kahit Muslim ka pa or kahit wala kang religion, pwede kang maging kapatid ni Kristo kasi at the end of the day, or sa paghukom, ang Panginoon sa Kristo siyang maghihiwalay, di ba, sa mga tupa at mga kambing. Correct. Bilang kung sino yung sa kanya at kung sino yung hindi sa kanya, yung mapapahamak, yung hindi tumanggap. Correct. Kung wala tayong karapatan na ngayon pa lang hahatulan natin, kami yun, kami lang. Ang nangyayari sa mga denominasyon yun, sa halip na tayo yung maging pag-aari na Panginoon sa Kristo, siya yung siya yung mag-aangkin sa atin. Tayo ang nangaangkin, yung denominasyon, inaangkin natin siya na, nasa amin totoong Kristo, dapat umanib kayo sa amin para hindi naman ganyan. Ang Panginoon sa Kristo nagsabi siya ang daan. Sabi niya, ako ang daan na katotohanan at ang buhay, walang makakarating sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Sa pamamagitan ng Panginoon sa Kristo, siya ang daan. Hindi yung relihiyon na tinayo ng tao. Exactly. So, doon naraman ko lang yung Brad nung nawala na ako dun sa organisasyon. Ngayon, yung mga lumalabas kasi, yung mga nag-exit, dinidemonize sila tayo na sasabihin nila, ganito yan, masamang tao yan, ganito yan. Kaya ina-anticipate ko na yung mga nakakilala sa akin personally dito sa Rizal. Sabi nila, ito nagsasalita si kay Brad Badong, makipag-usap siya, huwag niyang papakinggan yan. Ano yan? Kasi may kaso ako, Brad, for the first time sa almost 20 years ko doon, before ako na-exit. Isang beses lang ako na-suspende, yun yung bago ako na-exit. Ito, ina-expose ko yung maling aral na, i-expose ko na din yung sarili ko kasi nga, lahat naman tayo makasalanan. Pero hindi ako natiwalag, in fairness naman, hindi sa inaangat ko yung sarili ko. Pero kasi may kaso ako dyan, Brad. Pero yung kaso yung ginawa nila sa akin, tutusin, may injustice dun eh. Hindi ko na lahat ng detalye, pero yung hatol kasi nila sa akin, buhay pa si, matanda. Buhay pa. Kasi, nagkaroon ako ng kasintahan na, iniwan yung dating kasama niya. Sumama sa akin. So, pinakasalan ko, ito na nga, naging may bahay ko, misis ko. Kasal kami, take note po sa mga mga gagawa dyan na hindi nila alam, baka sa hindi nila alam. Pero ito, alam to ng destino mga gagawa sa lokal namin. Sinabi ko sa kanya to. Kasi kinwestiyon niya ako, Brad, ganito, may galing sa taas, ito yung kumbaga, sinususpendi ako suspendido ako ng KNP. Walang taning na panahon. Parang ganun. Meron akong comment dyan, brother, sa walang taning na panahon. Kasi maraming yan, di ba? May walang taning na panahon, tapos merong lang. Suspendido ako for lang man. 7 years, naman. Merong walang taning na panahon, tapos naalala ko yung isang regular na manggagawa dito sa Rizal. For the first time, nakarinig ako, suspendido habang buhay. Naalala mo yung Brad?
Siguro hindi na, pero yun yung unique dun sa Brad na yun, naalala ko yun. Si ano nga, di ba si Noli Molero, ganun din. Ah, okay. Suspendido habang buhay. So, parang sa lublo ko, parang tiwalag na rin yun ah. Ano yun, parang, pero yung kakilala ko siya eh. So, yung Brad na yun, dumadalo lang siya sa ibang lokal. Pero nag-aabuli pa rin siya. Siyempre, atas ng pananampalataya. Pupunta siya sa wala nakakilala sa kanya, mag-aabuli pa rin siya. So, ako, nung nakita ko sa kanya yung regular na magagawa niya na wala sa ano. So, ginawa ko din. Kasi yun nasa isip ko, totoo tayo eh. Tayo lang yung samahan na totoo, wala nang ibig. So, ayoko matiwala, di ba? Dumadalo ako sa ibang mga lokal na walang nakakakilala sa akin. Sa amin ni Mrs. ko. So, punta kami sa ano para hindi kami kilala na hindi nila masasabi suspendido yan yung ano. Dumadalo kami. Yun nga yung kaso kasi sa amin, injustice kasi si sumama sa akin. Tapos kami yung nagpakasal legally sa mayroon kaming civil wedding. Pero ang tanong sa akin, Brad, nagpaalam ka ba? Kanino ka nagpaalam? Yun ang tanong niya. Yun lang kasi, baga parang nagpakasal na walang paalam. So, kaya... Yun na yung ano eh, yun mga mapipintasan ng iglesia na yan. Kasi ako manggagawa ako eh. So alam ko yung mga loopholes nila. Kagaya nung nakaraan bago, siguro mga 5 years ago, merong kapatid na nag-confide sa akin. Sabi niya, medyo maselan kasi case niya. So sabi ko, pabayaan ko yan. Alam mo, sabi kong ganyan sa kanya, the fact na kinukumpisal mo yung kasalanan mo, sabi ng Biblia sa 1, siyang nagtatakip ng kanyang pagsalangsang hindi giginhawa. The fact na sinasabi mo is ayaw mong itago. Ngayon, wag mong seryosohin yung ano mo, humingi ka ng tawad sa Diyos, pardonable yan. Sabi ko, hindi naman yan kasalanang ikamamatay. Pero para sa ikagiginhawa ng ano mo, ng kalooban mo, kung sa akin, hindi ka naman masususpindi. Hindi yan kasuspindi. Sabi ko kasi meron akong alam na kaso na mas matindi sa kaso na ng kaso mo na nakarating kay Bes. Sabi kong ganyan. Hindi naman siya sinuspindi ni Bes. Sabi ko sa kanya. Ngayon, para saka ikagagaan ng kalooban mo, di sabihin mo sa manggagawa ninyo. So, yun na nga, sinabi sa manggagawa nila, sinuspindi siya. Ngayon, sabi ko, sinuspindi ka? O sige, kailan ka daw mapapatawad? Mag-file na lang daw ako ng lifting for suspension. Nangyari nga, ilang taon bago siya natanggap. Kinulit-kulit ko lang si Brad Marvin Go. But Marvin, sabi ko, kilala ko yung kapatid, eto po yung kaso niya, ba't di po, wala naman daw po siyang So, napatawad siya because of me. Kasi kinulit si Brad Marvin Go yun. Kaya ako naipasok yun, dahil merong mga injustices kasi yung mga manggagawa nila, hindi sila marunong humawak ng mga cases. Unang-una, hindi naman natin dinidegrade, hindi naman sila nakapag-aral eh. Tapos pangalawa, uhaw sila sa kapangyarihan. Kagaya ng nangyayari ngayon, biro mo, hindi ba kauhawan sa kapangyarihan yung ginagawa nila? Para makapagpasikat, makasipsip sa pangasiwaan, ang gagawin nila, ayan, mga exiter na yan, i-demonize nila tayo. Kagaya nung Albert Reyes, nabalitaan ko na naman, sinisiraan mo na naman ako, Albert Reyes. Sabi ko sa ayan, yung badong na yan, meron pang isang Albert. Ako, ang dami yung Albert dyan sa Pampanga na pinagkakaisaan ako, Pero still, tanungin niyo yung mga kapatid, tanungin niyo yung mga manggagawa, tanungin ninyo ang mga budhi ninyo. Naging masama tao ba si Badong? Bilang isang kapatid nung nakasama ninyo, tanungin nyo lang ang mga budhi ninyo. Sabi ko nga sa iyo, Albert Reyes, tumingala ka lang sa bubong ninyo. Tumingala, ilingon mo lang yung mata mo sa buong paligid ng bahay ninyo. Walang sulok na hindi mo maaalala si Badong. At every time
nadadalo kayo ng pagkakatipon sa bahay ninyo. Maaalala mo si Badong, bakit? Yung malaking TV ninyo sa bahay ninyo, kanino ba galing? Yung 55 inches na smart TV sa bahay nyo, kanino ba galing? Kay Badong. Nabigyan ba kayo ng smart TV ni Danya Rason? Hindi. Ayun. Yun nga, brother. Tuloy mo na yung kwento mo. O yun po, so expected ko na yun, i-demonize nila ako, sasabihin nila, malamang baka i-exaggerate nila yung kaso ko, pero kung tutusin, kami yung may nakaranas ng injustice dahil nga, kumbaga, yung isa nagreklamo kasi iniwanan siya. Meron akong isang similar case pero hindi ko nasasabihin kung mapanood man niya to. Na-Exeter na rin, taga Rizal. So, iniwanan ni Sis, yung dating kalaguyo niya. Hindi sila kasal sa legally speaking, kasal. Ayun pa yung isang mali kasi sa atin, hindi naman sa binabalewala ni Brother Eddie, pero minemenos niya yung civil marriage. Diba? Sasabihin niya, hindi mahalaga yan. Kaya kung tutusin, may mga naaanib dating may asawa, separado, ganyan. Pero legally kasal sila, may mga anak pa nga iba. Pero once naanib sila, pag mayroon silang bago nakilala, yun yung kakasamahan nila. Yun yung, dun sila sa iglesia, yun yung sasabihin na, umatin ka dun sa mass wedding sa Kapali. O yun na, dun na yung bagong asawa mo. Kung tutusin ko, ayun nga, di ba na yung gigas may isip, parang, yes. Ito yung kasamahan ng mga kalonyer yan. Tutusin kung ganyan, pagbabatayan. Exactly, brother. Gusto inaatulan sa ganun. Exactly, brother. Kahit may sinasabi ka, meron lang akong puntong gustong iano. Dahil sabi mo, naka-experience kayo ng injustice. Dahil itong asawa mo ngayon na legally married kayo, according to the law, sa batas ng... At may anak na kami. Oo. Ngayon, iniwan niya yung ex niya na umano sa kanya, nang agrabyado sa kanya. So kayo ngayon yung nag-asawa. Ito nga si Danya Rason buhay pa nga yung asawa niyang hapon nung nagli-live-in na sila. Biruin mo, nagli-live-in sila. Paano ko nalaman? Paano ko alam? Lahat ng bahay nila natiran ko Nakita ko yung picture ni Ari Gale. Yung anak ni Arlene Rason. Bata pa si Ari Gale noon, nag-aaral siya sa St. Mary yata, kung hindi ako nagkakamali. So, nagtataka ako. So ako, komodilulo ako, kahit anong mali ng mangangaral ko, basta ako, mahal ko yung mangangaral ko. Ganun ako kadilulu. Pero mo, nakikita ko nagdudumilat na yung mga ebidensya sa akin Kaya lang, wala kasi akong masamang budhi sa kapwa.